pagpuri, sama-samang katulad po nito upang aming ihayag ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan. Tunay nga po, Lord, kayo'y mabuti sa iyong mga anak sa lahat ng pagkakataon. Katulad ng aming mga awitin sa lahat ng panahon, ikaw ay Diyos sa aming pong mga buhay. Father God in heaven, hayaan mo ngayon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. So, Philippians chapter 4. Kristo. Sabi niya, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Alam niyo po, mga minamahal kapatid, madalas na atin pong naririnig, no? At po, no, individual na nakakarinig. Lalo na sa mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Kristo. Kaya sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Amen? Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Amen po ba? Alam niyo po, mga minamahal kapatid, isa sa paghahanda natin na lalo na kapag tayo ay naniniwalang malapit na ang dumating ang ating pong Panginoon, isang pamamaraan na tayo po ay nagiging handa sa muling pagparito ng ating pong Panginoong Kristo kapag tayo po ay laging nagagalak. Kapag tayo ay laging masaya. Amen po ba? Kaya nga mga minamahal kapatid, hindi tayo nagtataka, no wonder na po mga minamahal kapatid, ang mga born-again Christian ay kanilang ina-accuse na mga siraulo. Amen po ba? Mga borbolen yan. Sabihin nila, amen po ba? Pag sumamba sila kay Lord, masaya sila, lumulundag, iiyak, tatawa, iiyak, tatawa. Amen po ba? Mga ganun yan. Amen po ba? Praise God. Amen po ba? And no wonder, mga minamahal ulo, walang dignity, mauwi niya at mailalagay niya sa tamang kalagayan. Ang ibig sabihin, mga minamahal kapatid, no, yung presence ng Panginoon o yung mismong covenant nila ng ating Panginoong Kristo na ang kanya pong Ark of Tabernacle na kung saan sila sumasamba ay maibibigay niya yung tamang lugar para sa kanya. Kaya ganun na lang yung kanyang kagalakan at pagsamba sa ating pong Panginoong Kristo. Amen? Kaya makita nyo si Apostle Paul, mga minamahal kong kapatid, dito na ang sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ibig sabihin, para sinasabi ni Apostle Paul, kagaya ko na kahit nakakulong ako, masaya pa rin ako, nagagalak pa rin ako sa Panginoon. Amen po ba? Yung mga Christians na kung saan ay kahit hindi sila natanggap sa kanilang trabaho, masaya pa rin. Ano with me, church? Kahit hindi sila nakapag-enroll, masaya pa rin. May kausap pa po ba ako? Amen. Kahit na pag-iiwanan sila, nasasabihin na, ay yung mga kabatsmate ko, alos tapos na sila, alos ganito na yung buhay. Pero, ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. May kausap pa po ba ako? Buti pa siya, may boyfriend. Ako po, wala pa rin hanggang ngayon. Ano ngayon? Amen po ba? Rejoice in the Lord always, and I will say it again.
Rejoice. Ay kausap pa po ba? Ito na naman si Pastor. Okay. Our topic for today, pag-aaralan po natin, rejoice in the Lord always. Amen. Sino po dito ngayong umagang ito ay malungkot? Sino po dito ngayong umagang ito ay masaya? Masaya siya dahil hindi naman maraming mga blessings sa buhay. Masaya siya kasi alam niya siya ay nasa Panginoon. Amen? Rejoice in the Lord always. Ano to? In biblical context, rejoice always means to maintain a spirit of joy and a gratitude, especially in the Lord, regardless of circumstances. Kaya nga si Paul, diniin niya, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Amen po ba? Magalak kayo lagi sa Panginoon at inuulit ko, magalak kayo. Amen? Amen. Pakisabi sa katabi mo, magalak tayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak tayo. Amen. Praise God. Okay? It's not about a superficial, fleeting happiness, but a deep-seating joy that comes from knowing God and His promises. Amen po ba? Amen. Bakit masaya ang isang Kristiyano na kahit nasabihin natin minsan ay hindi nga, wala nga yung tinatawag na, hindi siya answer prayer. O hindi binigay ni Lord yung inihingi natin, pero bakit masaya ka pa rin? Kasi mga minamahal kapatid, dahil alam mo ang pangako ng Panginoon sa iyo. Kakilala mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Ano po ba? Kahit masaya pa rin tayo na kahit tayo ay nahihirapan sa sitwasyon natin o sa kalagayan natin o sa ginagawa natin, dahil alam natin mayroong Diyos na handang tutulong sa atin. Ano po ba? Dahil alam natin, nakakabasa lang natin sa ating scripture kanina, na sila Pedro na walang huli, magdamag silang walang huli, pero nung sabihin sa kanila ng Panginoon, iulog ninyo ang inyong mga lambat. Ang sabi ni Peter, dahil sinabi mo, Panginoon, marami siyang isdang nahuli. May kausap pa po ba? Amen. Yung joy na yun, mga minamahal na kapatid, ay hindi lang yung superficial fleeting happiness, kundi ito yung deep-seated joy comes from knowing God and His promises. Amen. Hindi man pumapabor sa iyo ang sitwasyon, pero alam mo, ang Lord, siya ang pinagmumulan ng pabor. May kausap pa po ba ako? Amen po ba? Amen. Basta gawin mo lang po yung awiting, basta't maghintay ka lamang. Amen po ba? Nagmamadali ka eh. Amen po ba? Amen. August pa lang ang pasukan, gusto mo, June, naka-enroll ka na. Huwag! Amen po ba? Kung August 1 ang pasukan, July 31, alas 12 ng gabi, ibibigay ng Panginoon. Amen po ba? Okay. This joy, ang sabi niya, can be present even in suffering. Amen. This joy can be present even in suffering, like Paul. Piliin niyo si Pablo, nakakulong siya. Pine-persecute siya. Ngayon, susulat siya sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, magalak. Ito yung pangwakas kong sasabihin sa inyo. Magalak kayo lagi sa Panginoon at inuulit ko, magalak kayo. Amen. Amen po ba? Kapatid, ang makakagawa lang yun, yung tunay na mayroong personal na relasyon at pagkakilala sa Panginoon. Yun ang pagkakaiba ng mga born-again Christians, ng mga believers of Christ. Amen po ba? Kahit alam niya mamaya, wala siyang isasaing na bigas, nagsasaya siya at nagpupuri. Amen po ba? Kasi pag uwi niya, wala pa rin siyang isasaing. Amen po ba? May kausap pa po ba? This joy can be present even in suffering, as it's rooted in faith and hope in God rather than external circumstances. Amen po ba? Amen. Kaya nga by faith hindi ka naniniwala sa mga bagay na nakikita mo, ang pinaniniwalaan mo ang mga bagay na hindi mo na nakikita, na alam mong ito'y gagawin ng Diyos para sa iyo. Hallelujah! Amen!
Praise God. Number one. Limang bagay lang po ang gusto kong iwan sa inyo. Number one, rejoice in the Lord always is a choice and not a feeling. Amen po ba? Kaya nga mayroon kang free choice, mayroong free will. Amen po ba? Pagkagising mo pa lang sa umaga, nasa sayo kung gusto mong magsimangot, gusto mong ano ba, anong tawag doon? Okay, magsinpat siya sa buhay. Amen po ba? Pero pagkagising mo sa umaga, choice mo pa rin. Kung ikaw ay susigaw ng hallelujah, praise the Lord, salamat kay Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in you. Choice mo yan. Amen po ba? Amen po ba? Being rejoiced in the Lord always is a choice, not a feeling. Rejoicing is a command. Amen po ba? Command yun. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, magalak kayo lagi sa Panginoon. Hindi yan request. Yun ay command sa mga mananampalataya na ang mga mananampalataya, mga minamahal kapatid, mas pinipili nilang magsaya sa Panginoon, magalak kay Lord, kaysa mga minamahal kapatid, may stress sa problema. May kausap pa po ba ako? Amen po ba? Mas pinipili nilang mag-praise the Lord sa umaga, amen po ba? Amen! Kaysa isipin o may stress sa lahat ng uri ng ating mga problema at mga pangangailangan. Rejoice is a command, a decision to choose joy, even when feelings may not naturally align. Amen! Amen! Natural, mga minamahal na kapatid, diba, pagkagising mo sa umaga, wala kang iluluto. Choice mo kung, yes, wala akong iluluto, or medyo, ano ka talaga di ba? Malulungkot ka. Pero hindi. I-decision ako. Magsasaya ako sapagkat alam ko, ang sabi ng ating MC, God is our, may kausap pa po ba ako? God is our provider. When feelings may not naturally align, sabi niya, it's a discipline that can be cultivated through prayer, faith, and focusing on God's goodness. Amen po ba? Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Kung hindi man ako natanggap sa trabaho ito, alam ko mayroong nakaset or mayroong plano ang Diyos para sa akin. Amen po ba? Kaya hindi ako nakapag-enroll ngayon, baka gusto ni Lord magpapahinga ako muna. Amen po ba? Pero hindi dito natatapos ang aking future, ang aking career. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, ang pastor ninyo, natapos ako ng college, 32 years old. Ang aking professor, parang anak ko na eh. Ang tawag sa akin ng professor, kuya. Amen po ba? Amen. Lalo na kapag nalalaman nilang pastor ako, naku, medyo alangan sila na ano. Amen po ba? Mas matanda pa ako sa professor ko eh. Mga professor ngayon, mga 27, 28, 30, wala pa. Mga 25, okay? 23, mga doktor nga, tumitingin kay Sister King. Mga edad na, 27, 24, mga ganun lang, batang-bata. Para magbabasura lang sa hallelujah. Pero mga minamahal kong kapatid, tandaan po natin, hawak ng Diyos ang ating kinabukasan. Amen? Amen? Praise God. Magagawa mo po yun, madidesisyon yun, kailangan yung disiplina that can be cultivated through prayer, faith, and focusing on God's goodness. Kapag alam mo ang Diyos na iyong pinagkakatiwalaan sa buhay mo ay mabuti at hindi siya nagpapabaya, even sa mga mahihirap na sitwasyon mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kasi alam mo, walang imposible sa ating Diyos. Amen. Praise God. Kaya, rejoice in the Lord always is a choice, not a feeling. Amen po ba? Pipiliin mo. Kahit yung nararamdaman mo, para baga nakikita mo na hindi maayos, maganda sa sitwasyon mo, pero magtitiwala ka, Lord, alam ko po sa pangako mo, hindi mo ko iiwan at hindi mo ko pababayaan. Kaya Lord, tulungan niyo po ako. Ang aking gagawin ay magtitiwala sa iyo. Amen? Hindi ka magpapabaya sa akin. Ang sabi ng Thessalonica kahapon, ang ganda ng aming topic kahapon. Thessalonica chapter 5. Sabi ni Sir Grace. Sabi niya, pinanggit din. Sino rin po nagsalita nito sa mga taga-Thessalonica? The same author, si Apostle Paul. Amen po ba? Ang sabi niya, Thessalonica 5:16, magalak kayo lagi. Amen po ba? Palagi kayong
manalangin. Amen po ba? Kaya makita po ninyo yung kagalakan, kapag nagagalak ka, kaakibat nun, nagpipray ka. Kaya makita niyo po kahit yung teksto natin sa Philippians chapter 4, yung verse 6, do not be anxious. Amen po ba? Pagkatapos na sinabi niya, Apostle Paul, na rejoice in the Lord always, ang magagawa mo po kapag ikaw ay nagagalak sa Panginoon, ang tendency nun, sa iyong mga nararanasan at kahirapan, inilalapit mo sa Diyos, nagpipray ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, na alam mo ang Panginoon, iaaon ka at bibigyan ka ng kalakasan sa panahon ng iyong mga problema o paghihirap. May kausap ako ba ako? Kaya si Paul, hindi constant siya, hindi siya nagbabago. Even sa mga iba't ibang mga iglesia, Thessalonica, Filipos, Colossus, ganyan ang sinasabi niya, magalak kayo lagi sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya ang kagalakan sa Panginoon, kapatid, it is a choice and not a feeling. Amen po ba? Pwedeng mapalitan ang nararamdaman mong mahirap at kayang palitan ng Diyos ang kagalakan pag ikaw ay nagtitiwala at umaasa sa Kanya. May kausap pa po ba? Amen po ba? Kahit sa magulong sitwasyon at karanasan sa buhay mo, kapag pinili mong maging masaya ka, magiging masaya ka, even anuman ang sirkumstansyang iyong pinagdadaanan. Amen po. Kaya nga nag-share kahapon si Sister Jamila, ibang kagalakan daw po kahit hindi. Dalawa po yung kanya pong interview sa kanya, na-denied po siya o hindi po siya nakapasok. God's will pa rin po ang mangyayari. Amen po ba? Because naniniwala tayo, kung mayroon siyang sineradong opportunity ang Panginoon, mayroon siyang, kung bintana ang kanyang sineradong opportunity, mayroong pintuan or gate na bubuksan na opportunity ang Panginoon sa atin. Amen? The best na palakpak para sa inyo. Rejoice, according to Merriam-Webster Dictionary, kasi pag mag-research si Pastor, rejoice, according to Merriam-Webster Dictionary, is to give you or to feel joy or great delight, while rejoice, it means to have or possess. Amen po ba? Kaya yung rejoice, alam niyo po ba kapatid, isa sa gift of the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Pangalawa yun. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Bali siyam yun, pero pangalawa yung joy. Amen po ba? O yung kagalakan. Amen? Na dapat tayo po, iyan ay nasa sa atin. Possess natin. Kaya mga minamahal na kapatid, bilang mga Kristiyano, it's up to you kung gagamitin mo yung kagalakan mula sa Diyos. Amen. Isa yan po sa sandata natin, mga minamahal na kapatid, na mga Kristiyano, na blessings o fruit of the Holy Spirit na bigay ng Panginoon sa atin. Na kahit anong gawa ng Diablo, anong atake ng Diablo sa atin, kahit ano po yung mga deception na ibibigay sa atin, kapatid, hindi tayo maniniwala sa Kanya. Tayo pa rin ay matutuwa, nagagalak, na maglilingkod sa samba at magpupuri sa Kanya dahil alam natin ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. May kausap ako ba? Kaya maging si Merriam-Webster Dictionary, naniniwala siya, itong rejoice na to is to give you, binigay sa iyo, na ito ay to feel joy or great delight, while to rejoice in means to have or possess. Amen? Amen. Praise God. Number 2, rejoice in the Lord always ang ibig sabihin in all circumstances. Sa lahat ng panahon. Kahit tag-ulan, maging masaya ka. Kahit tag-init, maging masaya ka. Amen po ba? Sa panahon ng pagpapala, maging masaya ka. Amen po ba? Sa panahon ng mga paghihirap, maging masaya ka sa mundo. In all circumstances. Amen? Amen po ba? May kausap pa po ba? Hallelujah. Na-delay man ang sahod, magsaya ka kayo. Amen po ba? Advance man ang sahod, magsaya ka kayo. Amen po ba? Masakit man ang tuhod, masaya ka kayo. Amen po ba? Sumasakit man ang rayuma, praise the Lord pa rin. Amen po ba? Nasabihin mo sa sarili mo, rayuma ka lang, mayroon akong Diyos. Amen po ba? Na nagtatanggal ng rayuma. Amen po ba? May pera ka,
magsaya ka kay Lord. Amen po ba? No fear ka, magsaya ka kay Lord. Amen. At may no fear, no pira. Amen po. Amen. No fear, no Meron pera. ako nakita sa Facebook, kapag daw magagaling nila ang misis, wala na daw pera. Sinyalis na walang pera. Wala yun dito sa JSM Kamali. Laging masaya yan. Amen po ba? Wala, lumalabas na sa iyo. Okay. Amen po ba? Amen. Sino dito ang masaya kahit walang pira? Ay, yun naman ang gusto ko sa inyo. Amen po ba? Praise the Lord. Pero mas masaya, pastor, kapag may pira. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. The praise always indicates that this, natutuwa ako sa inyo. It's that joy is not limited to good times. Amen. Itong kagalakan nito, mga minamahal na kapatid, na rejoice in the Lord always, na sinabi ni Paul, hindi yan nakabase kung marami kang blessings o wala kang blessings. Amen po ba? Nakabase yan sa Diyos mong pinagkakatiwalaan. Are you with me, church? Hello? Hindi yan nakabase sa sitwasyon. Hindi nakabase yan sa pangyayari. Amen po ba? Hindi yan nakabase kung ano yung tinatangkilik mo. Nakabase yan sa posisyon mo, sa pagkaunawa mo, at sa pagkilala mo, at sa pagkaalam mo na mayroon kang Diyos na hindi nauubusan. Hallelujah! Amen! Amen! This God is not limited to good times, but should be present even when facing trials, suffering, or difficult circumstances. Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, tuloy ko lang yung 15, 16, 17, tuloy-tuloy yan eh. 18, ang sabi niya, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Amen! Kaya we believers, tayo po ng mga mananampalataya, common JSM Kamarin, nakipag-isa na tayo kay Kristo, right? Right or right? Right. Amen po ba? Na kay Lord na tayo, amen? Kapag na kay Lord ka, kapatid, package yun. Yung joy, kaya nga, the joy of the Lord is our strength. Nehemiah chapter 8, verse 10. Amen po ba? Package yung joy, bibigay kagalakan, hindi happiness, kagalakan. Amen po ba? Yung kagalakan na yun na nasa sa atin, mga minamahal na kapatid, sa lahat ng sitwasyon na panagdadaanan mo sa buhay. Alam ng Diyos bilang kanyang mga anak. Alam niya, dadaan ka sa sirkumstansya, pagsubok. Alam niya, ang demonyo talagang ikaw ay penetrate niya. Alam niya na minsan po mayroong mga sinatawag na hindi po kahaya-haya sa ating pong paningin. Pero sasabihin ng Diyos sa atin, anak, huwag kang mag-alala. Ano po ba? Kaya maalala nyo, yung Hebrews 13:5, wala po yan sa isay, pero yung Hebrews 13:5, ang kinukot lang natin doon ay, I will never leave you nor forsake you. Pero yung bandang taas, hindi nyo makinukot eh. Ang sabi doon, huwag kang magmukhang pera. May kausap ako ba? Pag tignan ninyo ang katabi nyo, anong mukha niya? Mukha niya. Okay. Ang sabi doon, balikan ninyo, yung hindi ko na ilagay eh. Ang sabi niya, yung I will never leave you nor forsake you, bago yun, huwag kayong magmukhang pera. Huwag kayong magmukhang salapi. Iyon po ba? Amen! Yun na po dito kapag hindi niya naaamoy ang salapi, nalulungkot siya. Sabi ka lang naaamoy talaga. Iyon po ba? Sorry, iba naman talaga yung mabuhay na kapag may pera kasi pangangailangan. Tama yun. Iyon po ba? Pero we believers, brothers and sisters in Christ, the truth of the fact, minsan dumarating tayo, pinararanas sa atin ang Panginoon na nasasalat tayo. Salat sa buhay. Amen po ba? Ano yung sabihin ng salat sa buhay? Minsan, parang pinapakita ng Diyos na may pagkukulang, may kulang. Amen po ba? Sadyang ang Diyos, nilalagay tayo sa sitwasyon na yun, mga minamahal na kapatid, hindi upang pahirapan tayo. Kundi para gawin ng Diyos ang pangako niya sa iyo kapag nagtiwala ka sa Kanya. Are you with me, church? Sadyang ang Diyos dadalas ka ng sakit, ng karamdaman habang nandito ka sa mundong ito. Amen po ba? Kahit anak ka ng Diyos, kahit born again ka na, kahit pastor ka na, kahit talagang ikaw ay anointed one, anointed na ginagamit ng Panginoon, kapatid, hindi ka exempted sa mga problema at mga pagsubok. Si Paul na nga eh, si Pablo. Matindi si Pablo, mga minamahal kong kapatid. Pero hindi siya exempted sa mga pangangailangan, kahirapan, sakit at karamdaman sa kanyang buhay.
3 times na nang hiningi kay Lord. Yung pound of the flesh, hindi tinanggal ng Panginoon. Amen po ba? Pero ano sabi ni Paul? Your grace is sufficient to me. Ang sabi ni Lord sa kanya, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Amen. Amen. Amen po ba? Akala kasi ng tao kapag marami siyang pera, tunay na nasasaya siya. Hindi po totoo yun, mga minamahal kapatid. Kung kailan ka dumadami ng pera, lalo kang lulungkot. May kausap pa po ba? Akala ng mga kabataan, kapag sikat sila, amen, kapag paglabas sila, nasa mall sila, ang daming naku, hindi totoo yun. Kapag ikaw ay sikat at may kapangyarihan, mga minamahal kapatid, lalo ka pong ihirap ang iyong buhay. Amen. Ang tunay na kagalakan at satisfaction, kaligayaan sa buhay natin ay mararanasan kapag ikaw ay mayroong pakikipag-isa at relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. May kausap pa po ba? Sabi niyo, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Sabi niya sa kanya mga alagad, maaari muna kayo ay magdusa, maaari kayo i-persecute, maaari kayo ikulong, meron pa sa inyo ipapatay, pero huwag kayong mag-alala. Lakasan ninyo ang inyong loob. Dahil po ba? Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Hindi niyo po ba alam, kapatid, tayo po ay more than conquerors? Tingnan po yung mga mananagumpay. Amen. Sa pagkakalam ko po, ang mga mananagumpay ay hindi nakasimangot. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ang mga mananagumpay ay hindi umuuwing luwan. Amen po ba? Ang mga mananagumpay ay patuloy na nagpupuri at sumasambat at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. The best sa palakpak para kay Lord. Amen. Kaya nga yung mga mananagumpay at may kagalakan sa Panginoon, kahit umuulan ay pumapagyo. Amen po ba? Kahit malamig at masarap matulog, pero ay, rejoice in the Lord always eh. Araw ng linggo ngayon eh. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Amen? Kahit mapupulpit ako kay Pastor, magsasaya pa rin ako para kay Lord. Amen? Amen po ba? Bakit po? Yan ang biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. Sa anumang sirkumstansya, ang mga anak ng Diyos kahit anong panahon, sila ay nagse-celebrate, nagdiriwang at nagsasaya for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? You know what, mga minamalang kapatid? Ang Diyos, love na love niya ang selebrasyon. Tignan niyo ang bansang Israel. Ilang pista po sila, ilang pagpipista ang kanilang selebrasyon na ginagawa. Amen? Marami po yan, mga minamalang kapatid, sa loob ng isang taon. Okay? Pero mga pitong major feast na kanilang ginagawa. Kasi ang Lord ay like celebration. Like ng Panginoon ang pagdiriwang. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Ang kagalakan. You know what? Sa pagdating natin sa langit, ay punong-puno ng kagalakan at pagdiriwang sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Are you with me, church? Andiyan pa po ba kayo? Okay. Ang sabi ng Santiago, tignan nyo. James chapter 1, 2-4. Mga kapatid. Actually, hanggang dito lang sana, yung verse 2 lang. Pero, tinuloy ko ng 4. Ang sabi niya, tignan nyo. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hello, church. Kaya po hindi totoo, baka ma-fake news kayo. Sorry. Baka ma-fake news kayo. Kapag born again Christian ka na, wala ka ng pagsubok. Hindi po totoo yun, kapatid. Kung kailan ka nga magiging born again, lalong daragdag ang pagsubok sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Dati naibigan mo ang kapitbahay mo, ngayon kaaway mo ng kapitbahay mo. Ikaw ay na born again. Amen po ba? Pinapersecute ka na. Amen po ba? Amen. Dati ang nanay mo, pinapayagan ka lumabas, ngayon, hindi ka na pinapayagan pumunta ng church. Amen po ba? Pinapersecute ka. Nandiyan pa po ba kayo? Pero sabi ng James, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen? Rejoice in the Lord. Ang sabi niya, consider it pure joy. Sabi ni, sa wikang English ni James. Amen po ba? Pakisabi, pure joy. Tignan niyo ang katabi niyo kung mayroon siyang pure joy. Baka yung joy po, yung ginagamit na lang pong panghugas ng plato. Amen po ba? Amen. At sabi niya, verse 3, kaya tinuloy ko, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yun pala ang dahilan.
Kaya dapat yung ikagalak ng mga pagsubok kasi kapag nalampas sa inyo itong pagsubok na ito, tatatag kayo sa iyong pananampalataya. Amen? Amen! Tapos sabi ni Sir Chris, ito, kailangan huwag kayong papayag kayo ng mga Z generation. Ang generation Daw ngayon masyado silang mahihina. Bakit? Kasi mga minamahal kapatid, hindi katulad ng 1980s, batang 80s, batang 90s, alam niyo po kapatid, mga malalakas yan eh. Ang vitamin po ng batang 80s at saka batang 90s, yung tumutulo dito sa kanilang ilong. Yan ang vitamin nila. Yung ulan na yan, ay naku, laro nila yan, magpapaulan yan. Diyan sila maglalaro. Naku ba? Ano ni church? Yung generation ngayon, amuglan, ganun. Bakit? Nasa kwarto, cellphone, 24, hindi pinagpapawisan. Naku ba? 80s, 90s, ang laro talagang uuwi, aalis ka sa bahay, bagong ligo ka, pag uwi mo sa bahay, amoy, asin ka. Naku ba? Yung kwintas mo nun, kulay black dito. Oh. Bakit po na ano ni Pastor? Kasi nung bata ako, ganyan ako eh. Kaya nung bago ako assign, 17 years old ako, bago ako assign sa isang destino ko, sabi dito naman ng miyembro, pambihira naman si head pastor, ang binigay sa akin yung pastor, yung sipunin. Ganun naman sa akin, sipunin daw ako. Naku ba? Kasi batang-bata eh. Siguro mayroon pa siya nakikita tumutulo dito. Kasi yun ang vitamin ng pastor niyo eh. Yak naman si pastor. Pero alam niyo kapatid, matitigas, matatapang, matitibay ang katawan ng batang 80s, 90s. Huwag kayo, lalo na batang 60s at saka 50s. Yan po ba? Merienda yan, lupa. Lupa talaga eh. Diba? 8 years old, 9 years old, marunong na maglaba yan. Marunong na magluto. Batang 60s, 50s, ano po ba? Naku, wag niyo akong ipahiya dito, mga batang 50s, 60s, ano po ba? Marunong na yan sa buhay, ano po ba? Kaya kahit mag-asawa yan ng 9, noon nag-asawa 18, 19, pero mag-shoot sila. Ano po ba? Marunong silang magluto, maglinis ang bahay, maghugas ng plato, ano po ba? Z generation, ano kayo ngayon? Plato sa bahay, inuubos niyo eh. Ano po ba? Binabasag niyo. Po. At saka noon, mga minamahal na kapatid, mga 50s, mayroong word na automatic yan sa kanila. Pag ano yung matic sa kanila. Tingin lang ng magulang nila sa kanila, matic na alam na nila. Alam niyo yan, mga bay. Alam niyo. Pag may bisita, titignan lang ng alam ko na, ang ano, dapat kailangan nasa forma ka. Kapag wala ka sa forma, pag galis ang bisita, latay ang quit mo. Ano po ba? Amen. Ngayon, si generation, tignan kayo ng magulang nyo. Pag tinignan kayo ng magulang, sasabihin, ganun ang ganti nyo. Diba? Kakaiba kayo eh. Diba? Kakaiba kayo. Tinignan, hindi kayo makukuha sa tingin. Ang nanay nyo ang dapat makuha sa tingin. Diba? Amen. Anak, magugas ka na ng plato. Diba? Opo ma, opo ma. Opo naman eh. Ang galing, opo naman eh. Ano po ba? After 24 hours, yung plato nandun pa rin. Ano po ba? May kausap pa po ba ako? Pero tandaan nyo, kapatid, wala dito sa JSM Camarin na gano'n. Ang mga kabataan natin, masisipag yan. Yes! Masisipag yan. Ito pong aking piniprint nito ay para lang sa labas ng mga church. Para sa inyo to. Andito, matitino ang mga kabataan ko dito. Amen? Hindi sila nag-iiwan ng mga baso-baso dyan sa... Hindi! Never! Hindi sila. Malilinis. Malilinis sila. Ang nilinis nila sa katawan nila. Sa sobrang linis nila, hindi sila makahawak ng basaan. Hallelujah. Pero mga minamahal na kapatid, mga Christians, ang Lord natin is a very disciplined and nagtitrain siya ng tama sa atin. Yung ating character building ay tinatayo ng ating pong Panginoon. Kasi mga minamahal na kapatid, sa daigdig na ito, hindi po biro-biro ang hamon at challenge ay binibigay sa atin. Amen? Kidding aside, pero ang Lord gusto niya, tayo ay mabubuhay na mayroong kagalakan at
At kasabay po nito, tayo ay mabubuhay na may pagbibigay, pugay, papuri at pagsamba. That's why ang Lord allowed the pagsubok sa buhay. Amen? Na-allow. Amen? Ay, katulad po ng mga anak ko, at sabi ko nga, kaya ko kayong bigyan ng mga allowance ng ganitong parami, pero hindi ko kayo binibigyan. Mayaman ang daddy niyo eh, sabi niya. Tinitrain ko kayo na umawak ng mag-budget. Amen po ba? Mama nga nila, sabi ni Sister Kay, hindi ko na kayo, sinela, hindi po yan binibigyan ng bawo na pera, binibigyan ng bawo na pagkain. Hindi na kailangan ng pera eh. May kausap ako ba? Pag binigyan niya ng extra, sasabihin, magpapaalam niya, magpo-commute na lang ako uuwi. Daddy. Tapos, next nun, dahil may extra money siya, Daddy, pwede po bang magmimerienda muna ako sa McDo? Di ba? Advance ang daddy niya eh. Sabi gano'n. Okay. Kaya sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Alam niyo, kapatid, ang isang Kristiyano na ayaw ang pagsubok, mahinang Kristiyano. Kausap ko po ba? Kasi isa na, kung masakit po ako magsalita, pero yun na totoo. Ang isang Kristiyano na ayaw pong dumaan sa mga pagsubok, mahina at pagiging mahinang Kristiyano. Ang mga bata, kayo po na mga bata, usually po nagtatagumpay sa mga bata, sa buhay po nila, yung dumaan sila ng kahirapan at pagsubok sa buhay. Yung kapag pumapasok sila, naglalakad na lang sila. Ang naging presidente po natin, Lubao, Diosdado Macapagal, alam niyo po, from Lubao until po sa Bacolor, nilalakad po niya yan. Malayo-layo, 10 to 15 kilometers ang kanya lalakarin. Kayo, 1 kilometer lang, gusto niyo motor. O, di ba? May kausap pa po ba? Kung maglakad kayo ng 2 kilometers sa church, naku, pastor, ang laki na pong sakripisyo sa akin. Nakakaya na sa akin. Sasabihin, nakakaya naman sa akin. Sasabihin, gusto niyo sabihin ni Lord. Hindi po. Sacrifices. Amen. Sabi ng verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pang. Ano po ba? Kasi gusto ni Lord, kaya tayo sinusubukan upang tayo maging ganap at walang pang. Amen. Kaya makita po ninyo yung mga dumaan na mga paghihirap, pag ito ay natutunan nila, makita po ninyo, kahit anong pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, sila ay matatag, sila ay malakas, at sila po ay pinagpapala at nagiging matagumpay sa buhay. Amen? Ganap sila at walang pagkukulang. Amen? Tuloy natin. Mag-overtime na ako. Number 3. Rejoice in the Lord always. Ibig sabihin, a reflection of God's name. Amen? Nire-reflect mo or ipinapakita mo kung ano yung nature ng Panginoon. Diyos na nasa sa iyo. Amen? Rejoice in the Lord reflects God's own joy and delight in His creation and His people. It is also a testimony to the power of God's presence and His ability to sustain us through anything. Amen? Amen po ba? Kaya ka nagsasaya, pinapakita mo kasi, nire-reflect mo, at Diyos ko kasi ay mabuti. Amen po ba? Ang Panginoon kong pinaglilingkuran, hindi siya nagpapabaya. Amen? May kausap pa po ba ako? Alam niyo po, mayroong isang kwento, ang sabi po ng piloto, sabi niya, Mayday, Mayday, sabi niya gano'n. Nananawagan siya sa loob ng aeroplano. Sabi niya, fasten your seatbelt. Sabi niya gano'n. Tayo ay makakaranas ng matinding turbulence, okay? Kaya kailangan po kayong maging alerto, isuot ninyo. Pero mayroong isang bata doon, na nandoon, na kahit na gano'n ang kanya sinasabi, siya po ay naglalaro lang. Sabi ng katabi niya, anak, sabi ng piloto, ano ka, mag-seatbelt ka lang, at saka ano ka. Sabi niya, pero tuloy pa rin yung kanya laro, relax lang siya. Hindi niya binabaliwala niya yung sinasabi ng piloto. Sabi ng katabi niya, bakit ka ganyan na? Kasi po sabi niya, kumpiyansa ako sa ating piloto. Kaya niya pong palapagin ang ating eroplano ng ligtas at payak. Ano po ba? At least ako, ay gano'n ba? Bakit? Nakilala mo ba siya? Kasi ang ating pong piloto ay ang aking tatay. May kausap pa po ba? May kausap pa po ba? Alam niyo po kapatid, sa oras ng panahon ng bagyo sa buhay po natin, kapag mayroong kagalakan at kapayapaang naghahari sa ating puso, ibig sabihin, nire-reflect natin ang ating Diyos. Pinapakita natin ang ating tiwala na sa ating Diyos ay walang imposible at tunay nga siya'y makapangyarihan. Amen? It is also a testimony to the power of God's presence and His ability to sustain us through anything. Amen? Tanungin natin ang ating sarili. Ano baga ang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin?
Diba? Sinagot siya ng Bible. Romans 8:32. Kung ang kanyang kaisa-isang anak ay pinagkaloob niya sa iyo, ano pa kaya ang pangangailangan mo na hindi niya kayang ibigay? Amen po ba? Amen po ba? Kaya kapatid, rejoice in the Lord always a reflection of God's nature. Kaya kailangan anumang sitwasyon, anumang kalagayan, maging masaya ka at kagalakan sa puso ay makita sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Ang sabihin ng mga non-believers, dito ako sasama. dito ako makikipagkaibigan. Bakit? Kasi dito nakikita ko ang tunay na kagalakan sa kanila. Hindi sila napapalis at hindi sila natatakot kahit anong circumstance dumarating sa kanilang buhay. Nakikita ko na totoo ang Diyos sa kanilang pong buhay at buhay ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen! Amen! Praise God. Ang sabi ng Isaiah 62 verse 5, Tulad ng isang binatang ikinakasal sa isang birhen, ikaw ay makakasalan sa iyo na nang sa iyo ay lumikha kung paanong nagagalak ang binata sa kanyang kasintahan, ganun din ang kagalakan ng Diyos sa iyo. Ano po ba? Ang ganda ng pagkakahayag tulad dito kung paano daw ang binata, masayang-masaya siya, no, kasi ang kanyang pagkakasalan ay yung babae kanyang mahal at ito'y birhen na babae, ganun din daw po ang ating Panginoon. Dapat yung kagalakan, mga minamahal na kapatid sa ating Diyos na ating ipapakita, yun ang reflection ng God's nature sa buhay po natin. Amen? Amen? Natatanungin ka, bakit lagi kang masaya? Kasi mabuti ang Diyos sa buhay. Diba? Bakit kahit may mga pagsubok, circumstantial, nakita, kahit may karamdaman ka, pero masaya ka pa rin? Kasi mabuti ang Diyos sa buhay. Gagalak lagi ang Panginoon sa akin. Kaya naman ito ay aking ipinapakita sa buhay ko. Amen? Alam niyo, kapatid, kung mayroon pong taong masayain at magalak sa kanilang buhay, ay ang mga anak ng Diyos dapat ng mga believers. Amen. Amen. Kaya kailangan po mga minamahal na kapatid, kailangan pagpasok pa lang natin dito, lagi tayong masaya. Nakangiti. Amen. Hello. Para kapag pasok po ng mga bisita, mga unbelievers, nakikita nila sa atin, masayang-masaya tayo na nasa presence ng Panginoon. Amen? Again, hindi po ito feeling, kundi ito ay choice. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, piliin mong maging masaya araw-araw. Praise God. Hindi ko lang alam bakit po may mga taong pinipili nilang maging malungkot araw-araw. Parang hindi sila maging masaya kung hindi sila maging malungkot sa araw. Nakuha niyo? O sige, pag-uwi niyo po, makukuha niyo. Okay. Pang-apat, 5 lang po ito. Hindi 10 na lang. A source of Strength and hope. Rejoice in the Lord always. Yan po ang source o pinagmumulan ng ating kalakasan at pag-asa. Amen po ba? Kaya alam niyo po, kung ang kagalakan mo ay dito sa mundo ito, mawawalan ka ng pag-asa. Bakit po? Kasi hindi mo po pwedeng mapaghahawakan ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang mananatili lang po talaga for eternal ay ang kagalakan ng bubuhat sa Panginoon. Amen? When we choose to rejoice in the Lord, even when we don't feel joyful, it can be a source of strength and hope, reminding us that God is with us and has a plan for our lives. Amen. Lagi po nire-remind. Kaya sabi po dito, Romans 5:2 and 5. 5:2, Roman. Sa pamamagitan ng pananampalataya, alam niyo yung faith, naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya sa Kristo, tinamasa natin ang kagandaang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak. Amen. Hello. Tayo nagagalak sa ating pag-asang tayo ay makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Amen? Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubuka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya itong sakripisyo, pagtitiis natin, kaya sila Paul, kaya pala ganun sila. Ito nga maunawaan at maintindihan, kaya pala kahit pinapalo sila Paul, kinukulong sila, pinag-uusig sila, kahit nagugutom sila, kahit nilalamig sila sa kanilang pagmimisyon, pero nandun pa rin yung kagaya. Maalala nyo nung sila Paul ay binugbog, sa aklat ng Romans chapter 16, binugbog sila, pinagpapalo. Pero nung mag-aating gabi, na imbis na sila ay matutulog, magpapahinga, sila ay nag-uri, sumamba sa Panginoon. May kausap ako ba? Kasi hindi lamang yan, ay kinakagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng
Pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Yan sinasabi natin, kapag dumanas ang kahirapan at nagmumol dyan, nagiging ganap at walang pagkukulang. Mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? That's why our topic for today is rejoice in the Lord always. And I will say it again, sabi ni Paul, rejoice. Rejoice in the Lord. Amen? Hindi po rejoice in the world. Amen po ba? Hindi po yun. Rejoice in the Lord. Amen? Sapagkat kapag ito ang atin pong nakamtan at ito ang ating isinasa pamuhay, walang sirkumstansya na magpapalubog sa buhay. Lagi kang masaya sapagkat alam mo, mabuti ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 5 last. Rejoice in the Lord always, a way to honor God. Yan ang pinaka-primary para itong pamamaraan para mabigyan natin ng parangalan. Amen? By rejoicing in the Lord, we are honoring Him and acknowledging His goodness and faithfulness. That's why sabi ng Psalms 118 verse 24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen po ba? Kaya sabi ko po sa inyo, pagkagising pa lang sa umaga, amen po ba? Piliin mo nang magalang sa Panginoon because this is the day that the Lord has made. Amen? Let us rejoice. I will rejoice and be glad in it. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, kapag ganun po ang ating pong maging entrada ng ating morning, ang ating pong morning ay magiging blessing. Are you with me, church? Hindi mabigat, magaan. Amen po ba? Kayo po ang mga nagtitinda sa palengke, pagkagising nyo pa lang po, pagbukas nyo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Abang nilalatag nyo po ang paninda nyo, umaawit kayo ng papuri at pagsamba kay Lord. Hindi nyo namamalayan, kinukuha na ng magnanakaw ang tinitinda nyo. Hindi, joke lang. Mayroon ng mga nagbumibili, mayroon ka ng, customer. Amen po ba? At lilipas yung araw. Ang sabi nga po ng kasabihan, kapag inumpisaan natin ang ating araw ng pagpupuri at pananalangin, Lord, magtatapos ito na punong-puno ng katagumpayan at ng pagpapala. Amen! A way to honor God kapag lagi kang masaya. Amen? Amen po ba? Kaya nga po yung paggalaman nyo, yung tuwa, yung smile, ay medicine din po sa atin. Kapag mabigat ang pakiramdam mo, tumawa ka lang. Amen po ba? Wala akong pera ngayon. Sabi ganun. Hallelujah. Wala akong iluluto ngayon. Amen po ba? Mga ilang oras lang, nasa mental ka na. Sabi ganun. Hallelujah. Ano ba itong pinagtuturo ni Pastor? Okay. Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Alam niyo po yung Sunday, while we celebrating and give praise to our Lord Jesus Christ, you know what, mga minamahal kong kapatid, anong nangyayari? Ang Diyos binubuksan niya ang durungawan ng kalangitan para ibuho sa atin ang masagana niyang pagpapala at biyan. Amen po ba? Kapit kayo, mga minamahal kong kapatid. Sino naniniwala dito paglabas niya? Ang Diyos ay patuloy na sasamahan tayo at hindi tayo pababayaan. Amen po ba? Praise God. Sino naniniwala dito, sinagot na ni Lord ang inyo pong panalangin? According to His will, ang Lord, wala pong imposible sa Kanya. Amen? Pakisabi sa inyong katabi, rejoice in the Lord! Amen. Hallelujah. Rejoice! Sabihin niyo sa Kanya. Yan. Hallelujah. Pag hindi pa siya maging masaya, samahin niyo na suntok. Rejoice. Okay. 1 Thessalonians 5:18, bilang pangwakas ng mga verses, ulitin ko lang po. Mag-alap kayo lagi, palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Okay? Way to honor God. Masunod natin ang kalooban ng Panginoon kapag tayo ay nagre-rejoice. Palagi. Amen? Amen. Kaya maganda po yun. Hindi alam ang wala kang pera. Bakit masaya ka lagi? Di ba? Galing naman ni Lord sa buhay mo. Ano po ba? May kausap mo ba? Hindi alam na hindi ka kumakain na, tumataba ka. Galing naman ni Lord. May
sa amin. Okay. Magalak tayo lagi sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 4. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. Kasi mula ngayon sa church life po, bawal ang malungkot. Amen po ba? Pwedeng Umiyak kasi tears of joy yan, pero bawal po ang malungkot. Amen po ba? Amen? Because the joy of the Lord is our strength. Amen? Nehemiah 8 verse. Our topic for today, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, a choice not of feeling in all circumstances, a reflection of God's nature, a source of strength and hope, and a way to honor God. Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. God be all the glory, kagalakan ay pagkaloob sa atin. Tayo po lahat dito ngayon. Katulad ng ating gagawin ngayong pong umagang ito rin ang nais ng Panginoon. Dapat tayo ay magalak na nagbibigay sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Gawin nating kagalakan ang pagbibigay sa Panginoon. Amen? Sino po nagagalak dito na magbigay kay Lord? Praise God. Sapagkat sabi ng Acts, God loved the cheerful givers. Mahal ng Panginoon ang masayang nagbibigay sa amin. Patuloy tayo, after ng ating giving, masaya po natin ipagkakalaw sa Diyos yung ating pagkakalaw. Kumahan ay tithes and offering, pledges, or sacrificial giving, ilagay po natin sa Diyos o sa kanyang offering box ang ating po masayang pagkakalaw. Because God blesses and loves the cheerful givers. Amen. Okay?